fallen or fallen down dead suddenly, that after they had looked a great while and saw no harm come to him, they changed their minds and said that he was a God. Ang Diyos magapanalangin sa pulo, mag-pray ta. Father God, salamat Ginoo. Ngayong kapunon, salamat sa privilege. Igayon nga makapaminaw sa imong mga mensahe. Tugot Ginoo, ang mensahe makaabot sa kasing-kasing sa matagusa. Pinagi sa Holy Spirit, masabda na mo Ginoo. Gamit ako Ginoo sa pag-deliver sa mensahe. Lord, usay luwa kami sa among nahimo mga kalapasan, kapakyasan nga wala himuot nimo Ginoo. Luwa kami takos karon Ginoo sa pagpaminaw sa mensahe. In Jesus' name I pray. Amen. Lingkod palihog, please be seated. Sa diha nga si Apostol Paul milawig sa dagat niya, sa diha mikusog ang balod niya, palulong na gyud malunod sila, gipangitsa nila ang mga butang, and then sa diha nga sila daplin na hapit na lunod gyud ang ilang gisakyan, nilangoy sila, ninabot sila sa usa ka lugar sa isla nga gitawag og Milita niya. Ang nagpuyo ang mga lugar, barbarous people. Kanang word nga barbarous people, mukhaon na sila karne ilang pagkaon, mukhaon sila mismo sa tao. Barbarian nga mga tao. Niya, pero sila nihatag og kaayo nila kay sila mihaling sila og kalayo ug midawat sa matag usa nilang kauban nilang Apostol Paul tungod kay may ulan ug tungod sa katugnaw sa panahon. Ug sa diha nga si Pablo mitapok. So nitapok siya og sugnod kay pagpainit sa ilang kaugalingon, nagdaog sila ba? Hugpong nga kahoy ug mibutang kanila sa kalayo. Dihay migawas nga usa ka halas nga malala, binumos. Itawag diya og viper. Ingon sa diya halas nga malala gikan sa kainit og miukob sa iyang kamot, mipilit diri sa iyang kamot. Unya og sa diha nga ang loob nga mga tao, loob meaning mukhaog tao, barbarians, nakakita sa malala nga mananap nga nagbitay sa iyang kamot. So nagbitay sa kamot ni Apostol Paul. Sila miingon sa ilang kaugalingon, walay duha-duha, kining tawana usa ka mamumuno. Nihukom na sila tao. Akin niya murderer ni siya, mamumuno ni siya, kinsa bisan siya nakaikya sa dagat, apan ang panimalos wala nagtugot nga mabuhi. Niya sa verse number 5 unsa may gihimo ni Apostol Paul sa usa ka halas nga malala, ug siya misawilik sa mabangis nga mananap. Shook up. Giwilik-wilik niya kay nitapot man ni ukob man ang ipon sa malala nga halas. Ang gihimo ni Apostol Paul, misawilik niya sa mabangis nga mananap ngadto sa kalayo. Gisugba ni Apostol Paul sa kalayo. Ug walay gibati nga kadaot. Tanawa, wala siya nadaot kay ang una-una sa tao kining tawana, patay kini kay gipaapdog malalang halas. But diya sa verse number 5 ug verse number 6, sinuon sila mitan-aw. Karon nagtan-aw sila, nag-expect sila patay ni kini bukurog ni siya, pumagkurog bundak kini, patay kini. Niya tanawa kung sa may himo. Hinuon sila mitan-aw kanos nga siya mahupong. Na unta o sa kalit matumba nga patay na. Apan human sa taas nga panahon sila mitan-aw. Wala man yun. Wala man ihupong, wala po natumba. Tanawa, nakikita nga walay kadaot. Mitan-aw, nakita nga walay kadaot, nga miabot kaniya sila may usog sa ilang una-una. Nausog ilang una-una. Sa diya nga nausog ilang una-una, ug miingon nga siya usa ka Dios, tanawa, nausog to ilang una-una, pero nagtuo sila nga Dios ni. Barbarious, walay kahibalo ng mga tao. Hinumduman na ito nga igsoon ko ni Kristo, sahil sa itong kinabuhi na imupilit
mura og linta. Anong word nga linta? Kanang murag limato. Mupilit. Sa itong kinabuhi na mupilit. Patong saon man nato nga mawala ng mupilit diha. Kay usahay na mupilit sa atoa. No. Hinumduman nato ang mensahe is shaking of the vipers. Kining malala nga mananap, naghulagway ni siya, pininghalas, naghulagway ni siya karon sa panahon karon. Daghan tang vipers nga mupilit sa itong kinabuhi. Naghulagway na sa tanan nga mga tentasyon, naghulagway ta sa mga problema, naghulagway na sa tanan ang viper. But how comes unsaon nato nga kini niya mawala ning viper? Shaking off, gisawilig niya ang vipers. So mensahe, shaking off the vipers. Isawilig lang ang vipers, isawilig ng mga problema sa imong kinabuhi para nga ikaw makapadayon. Ha? Kay kining mga problema, kining ni ang binumos, mupilit yun eh. Nya di yun eh siya mamuhi. Tanawa? Di yun mamuhi ang viper. But si Apostle Paul iyang gisawilig ngadto sa kalayo. Biblically, si Satan padulong yun sa kalayo. The viper, ang viper nagulagway na nga si Satan. Ang viper giandaman na si Satan o kalayo. Giandaman na siya dito o dito sa impyerno. Shaking of the vipers. Una. Unsay unang viper nga kita usahay maluya? Discouragement. The viper, shake off the viper of discouragement. Usahay ma-discourage ta sa itong kinabuhi. Ma-discourage ta because of persecution. Ma-discourage ta because nakita gilutos. Ma-discourage ta kay gumikan sa kawalan doon. Ma-discourage ta gumikan sa mga pagsulay sa itong kinabuhi. But remember, shake off. Isawilik ang mga discouragement sa imong kinabuhi. So, iwilik-wilik ka na ng discouragement sa imong kinabuhi para makapadayon pa. Makapadayon ta diya sa Ginoo. Tanawa diya sa verse number 3. And when Paul had gathered a bundle of sticks and laid them on the fire, there came a viper out of the heat and fastened on his hand. Mipilit siya kamo tanawa unsay gihimo ni Apostle Paul. And he shook off the vest into the fire and fell no harm. Iyang gisawilik ang viper ngadto sa kalayo unya tanawa unsa sa last phrase. Sa last phrase. And fell no harm. Wala siya mibati o kadaot. Mga igsoon ko sa Ginoo, dili ta madaot ug atong isawilik ang discouragement. Usahay ang discouragement mao ni usahay nga ato ang ipangulipas nganong dili ta makasimba kay na discourage ta. Pangutana, isawilik ang discouragement para makapadayon ka kay the Bible says no harm. Sa diya nga gisawilik niya ang viper, siya wala gibati nga kadaot, wala siya dadaot. Igsuon ko ni Kristo, imo lang isawilik ang discouragement, di ka madaot. Ayaw pagsigi o tan-aw sa mga discouragement. Usahay ma-discourage na, but remember, kana siya, usala na siya ka viper. Nagulagway ang discouragement sa viper nga nipilit sa imo kamot. Ug imo nang isawilik, dili ka mobati og kadaot igsoon. Ayaw ginumdumi. Hinumduman dyan nato sa itong kinabuhi. Nga daghan yung viper sa itong kinabuhi. Discouragement is number 1. Usahay ang discouragement moabot gumikan rapod sa atong gihimo. Tanawa? Nganong ma-discourage ta? Gumikan na po sa atong action na discourage ta. Gumikan na po sa atong gipanghimo ning kinabuhi na discourage ta.
gumikan na pod nga kita wala naminaw sa mensahe, taman ra ta sa pamaminaw o wala na to gi-apply sa kung kinabuhi mo nang na-discourage ta. Mga igsoon ko ni Kristo, o tinud-anay ta mga luwas, tinud-anay ta mga anak sa Ginoo, sa diya nga ikaw nakabati sa pulong sa Ginoo, hupuli magpabilin sa imong kasing-kasing ang pulong sa Ginoo, nya dili nimo isalikway ang pulong sa Ginoo. Kaya kung imong isalikway ang pulong sa Ginoo, ma-discourage ka. Sa diya nga na-discourage ka, ganahan na lang tas kalibutan, wala, hindi nakaganahan sa Ginoo. Ha? Ganahan na ta og laag-laag sa kalibutan, pero di na ta ganahan mo simba. Ganahan na ta diya sa kalibutan ng mga buhat, pero di ta ganahan mo simba. That is discouragement sa itong kinabuhi. Be careful ta. Kay walay tao nga dili tintalo ni Satan. Walay tao nga dili ma-discourage. Pero kung maabot sa imong kinabuhi ang discouragement, hopefully, imo ra na siyang isyok. Imo na siyang isawili. Nga naman, mawala na siya sa imong kinabuhi, sa diyang mawala na sa imong kinabuhi, dili na siya mo hatag nimo og kadaot. Mawala sa imong kinabuhi. Nagsuot ko ni Kristo, usahay kitang Kristohanon, bura po taog limatok. Nga naman, nganong limatok ang Kristohanon usahay? Bisag nakabalo ka nga dili maayo, imo dito gihapon ka mo pilit. Ha? Nakabalo ka nga dili maayo imong gihimo, maari gyud gihapon ang imong gihimo. Bura gyud kag limatok, bura kag viper ni pilit. Kabalo man tag maayo, kabalo tag dili maayo. Nganong gihimo raman gihapon mo na. Pangutana ang pulong sa Ginoo nga imong gibatian, imo man gi-apply. Wala application. Nipilit ra gihapon bisan nakabalo nga dili gyud ni maayo ang gihimo, nipilit ra gyud gihapon ka, buran na. Nabali naman noon ang Kristohanon na imong viper. Nipilit sa kalibutan, wala nipilit sa Ginoo. Pupuli mo pilit sa Ginoo, dili ta mo pilit sa kalibutan. Ha? Nya remember na abi nagtan-aw nimo kining spectator. Ang spectator mao ni siya ang mga barbarians. Ang bot pasabot ang mga unsaved nag-expect na nimo, nagtan-aw na nimo. Ikaw nga Kristohano nagitan-aw ka, unya ikaw na discourage, may mo ingon siya luwas siya, usa man siya ang ginabuhi. Pangutana. Abi nato kita rin nakabalo sa itong kinabuhi. No, nahibawan ka sa Ginoo. Igsoon ko ni Kristo, be careful ta kay ang viper nagulagway ni sa atong discouragement. Ikaduha, the viper shake off the viper of criticism. Yes, naay mag-criticize nimo igsoon ko ni Kristo, nga anong nisimba ka, naay mag-criticize nimo, yes, persecution, naay mag-criticize nga anong nangalagad ka, hadlukon ta, nga bahala ka, eskwela ka, bahala ka. No, isawilik ang mga criticism. Tanawa dia sa verse number 4. And when the barbarians, kini siya mo criticize, and when the barbarians saw the venomous beast hang on his hand, they said among themselves, no doubt, tanawa, no doubt, this man is a murderer, whom thou yet escaped, yet being here, suffered not to live. Igsoon ko ni Kristo, mauna siya mag-criticize. Daghang criticism, maabot sa itong kinabuhi o mag-faithful ta diya sa Ginoo. Remember that. Kung di ka mag-faithful sa Ginoo, sabay-sabay ra ka sa kalibutan, dili jud ka i-criticize, igsoon. Muna inumduman mo, pag wala nakaabot sa imong kinabuhi ang criticism mismo, ikaw, basin og ikaw, naglakaw nga kalibutan. Kaya nga naman, ang tinuod nga mga luwas, tinuod nga ni Barog, makabati yun og mga kritisismo. Ha? Tanawa dia, sa itong kinabuhi, wala kay kritisism, walay paglutos, basin og ikaw na kinabuhi nga kalibutan. Tanawa. Tanawa mga Kristohanon nga mura gihapon, naara gihapon ang bisyo. Ang pangutana, kikriticize ba na sila sa ilahang kauban? No.
Wala na sila gi-criticize, maingon sila, ikaw, nagsimba ka. No! Wala sa gi-criticize. Nga naman, kauban naman nila gyapon. Pero dili na to, dili ta mauban nila, i-criticize kanya. Dalawa, ngano wala man sila i-criticize. Remember, dili gid sila mo criticize o kauban nila. Pag di ta kauban, i-criticize ka. Nagsuon ko ni Kristo, Matthew chapter 9 verse 3. Tanawa. Pasagdae ang mga kritisismo. Criticism like a viper. Ingon ang Bible, shake off the viper of criticism. Ingon ang Bible in Matthew chapter 9 verse number 3. The Bible says verse number 3, and behold, certain of the scribes said within themselves, this man blasphemeth. Tanawa, giingnan mismo nila si Jesus, makining tawhana, nagapasipala. Si Jesus ano yung nagpasipala? Mauna nga, remember, kitang mga Kristohanon, kita ipasipalaan. Naay mo pasipala na itong igsoon. I-shake off ang criticism. Isawilik ang criticism, usahay. Kita o kritisismo na i-persecute ta, usahay kita po. Basig na balik, kita may mag-criticize na noon. Remember, usahay, kitang Kristohanon mo criticize kung Kristohanon, remember that. Don't criticize every Christian because ang nag-criticize, kinsa na sila? Vipers. Ha? Ano? They are vipers. Blasphemy. Ingon ang Bible in verse 34. Sa Matthew chapter 9 verse 34. Ingon ang Biblia. But the Pharisees said, he casted out devils through the prince of the devils. Giingnan nila Jesus, prinsipe sa nangayawa na noon. Tanawa niya maigsoon ko ni Kristo, o kita magsubay diya sa Ginoo, kita mabarog diya sa Ginoo, bahalag ingnon ta nga prinsipe sa yawa. Kabalo man ta nga dili ta iya sa yawa, iya ta sa Ginoo. Klaro kay na ingon sa diaw. But the Pharisees, kinsa na ingon, mga Pariseo maingon siya nagapagawa sa mga yawa, pinaagi sa prinsipe sa mga yawa. Tanawa, gihimo na siya prinsipe sa mga yawa. Igsoon ko ni Kristo na ay mga kritisismo sa itong kinabuhi. Isawili ko na, show off. 1 Peter chapter 2 verse 23, ingon ang Bible. 1 Peter chapter 2 verse 23, ingon ang Biblia. 23, Bible says, who when he was reviled not again, when he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judgeth righteously. Ingon siya, kinsa sa diha nga siya gibugal-bugalan. Si Jesus gibugal-bugalan, tanawa. Kinsa sa diha siya gibugal-bugalan, wala ni balos sa pagbugal-bugal. Igsoon ko ni Kristo, tinod kang luwas, ug bugal-bugalan pa, bugal-bugalan ka, ayaw balos o bugal-bugal. May mga Kristohanon, bugal-bugalan, bubalos, bugal-bugal. Igsoon ko ni Kristo, si Jesus sa diha nga gibugal-bugalan siya, wala siya ni balos pag bugal-bugal. Na may mga tao nga bugal-bugal og yun. Ila pinagwala kaila sa Ginoo, bugal-bugalon din ka na. Ha? Pero ikaw nakaila sa Ginoo, ikaw tinuod nga anak sa Ginoo, dili ka magbubalos o bugal-bugal. Sa diha nga siya may antos, siya wala, manghulga. Ni antos siya dito sa cross, pero wala niya hulga nga ikaw. Imo kung ipaantos, unya, igbalik. No? No. Wala siya manghulga, usahay kita nag-antos, kita maluya. Apan may tugyan siyang kaugalingon nga to kaniya nga nagukom nga matarong. Doon ko ni Kristo pagkanindot anak, Hebrews. You open your Bible in Hebrews. Shook off the vipers of criticism. Hebrews chapter 12 verse 1 and 2 ng Bible. Wherefore, seeing we also are compassed about with a cloud of witnesses, na ay mga saksi, let us lay aside every weight and the sin which that easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus.
O moabot sa imong kinabuhi ang kritisismo, persecution, tanawa si Jesus, ayaw pagtanaw tao. Kaya kung tanaw nimo si Jesus, siya nakalahutay, siya milahutay sa kritisismo, siya milahutay sa pagbugal-bugal, siya nagapadayon, bisan pa og gi-persecute. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Mabot sa itong kinabuhi ang kritisismo, ayaw tanaw sa tao, tanawa si Jesus. Tanawa si Jesus. Shook off the vipers of criticism. Una, the viper of discouragement. The viper of criticism. And the last, tanawa, shook off, shake off the viper of low expectation. Tayo mga tao nag-expectate, nagtanaw nimo. Unya sa diya nga nagtanaw nimo na sila, di pa kaubos kanila sa pagtanaw. Okay? So bisan pag tao nagtanaw nimo nga ubos ka, shake off. Ayaw ka goal. Padayon dia sa Ginoo. Tanawa ang mga barbarians nga nag-expect ni Apostol Paul. Ay kung ingna si Apostol Paul wala kadungog sa pag-ingon sa mga barbarians, kini siya murderer. Siguro gini siya nga murderer ni siya. Kaya nga naman nakaikya sa dagat pero gipaag sa galas, patay gini ron. Tanaw sige sila tutok ni Apostol Paul kanos ani matumba. Tingana ang kalibutan. Matag-usa na to ang mga tao nagtanaw na nimo. Nasa low expectation. Nag-expect siya na kining mga tawhan na unsa na ni sila. Tanahon ta og makabarog man og dili nato ni gastuhan. Tanawa, tanahon ta og siya maka-eskwela ba? Tanawa, nga naman sila nag-expect nga gilow, gidown ka, igsoon ni Kristo. But remember, the Bible says, shake off the viper of low expectation. Yan ang Bible, Acts chapter 28 verse 6. Yan ang Biblia. Acts chapter 28 verse number 6. Yan ang Biblia. Chapter 28 verse number 6. Isabilik ra na. Naagi na sa tao ang pag-expect sa atoa nga madahon ta. But padayon niya sa Ginoo kay ang Ginoo ray mapataas nimo, dili ang tao. Ayan ang Bible. Verse number 6. Howbeit they looked when he should have swollen or fallen down dead suddenly, but after they had looked a great while and saw no harm come to him, they changed their minds. Ay kagool nga naman, mo change sa ilang mind. Yun ang Bible. Padayon lang, isawilik lang na, kaya nga naman, sila nag-expect na to. O dili na to ni, ato ning i-persecute, mundang ning simba. No! Isawilik ang mga low expectation. Hinoon sila ni tanaw kanus-ang nga siya mahupong na unta o sa kalit matumba nga patay na apan human sa taas nga panahon. So nagi-google nimo ang taas nga panahon sa pagpailog. Kaya nga naman sila nagtanaw na to. Ingon sa diya nga sila mitanaw og nakakita nga walay kadaot nga biaot kaniya. Exhort ko ni Kristo, mubarog ka. Kunya, wala ka napiktahi sa ilang persecution. Wala ka napiktahi sa ilang pag-ubos na tanaw nimo. Tanawa, ma-change silang mind. Yan sila. Nga walay kadaot, may abot kaniya. Sila may usab sa ilang huna-huna. Mausab ra na ilang huna-huna. Exhort ko ni Kristo. Padayon lang. Padayon lang. Isawilik ang mga problema, isawilik ng mga discouragement, isawilik ang mga criticism, isawilik kanang low expectation. Nagtanaw sila nga kita ma-down o gi-persecute lang. Ekson ko ni Kristo, ang mupabarog nimo ang Ginoo ra. Padayon lang kas Ginoo. Padayon lang sa Ginoo, barog lang sa Ginoo. Conclusion is, Jesus came
to give us abundant life. Tanawa, ang saad sa Ginoo miari sa kalibutan aron siya mohatag og abunda nga kinabuhi. I-claim na igsoon, og ikaw nagtuo sa Dios, og ikaw nagtuo nga si Jesus Christ atong Dios manluluwas. Tanawa sa John chapter 10 verse 10. Ingon ang Biblia. John chapter 10 verse number 10. Ingon ang Bible, verse number 10. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Ni si Jesus Christ niari sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasala. Dili lang sa diha nga naluwas ta siya nagsaad og abundant life. Mabunda atong kinabuhi og mobarog ta diha sa Ginoo. Ngigsoon ko ni Kristo. We can have daily victory. Natay kadaugan kada adlaw in spite of the opposition. Bisan pag naay maupos nimo. Yes, naagi maupos nato kay dili ta iya sa kalibutan. Naay maupos nato. But remember, naatay kadaugan every day. Bisan pag naay maupos nato ug mobarog dato sa Ginoo. Isawili ka na. The Holy Spirit has equipped us to win. Ang Holy Spirit nag-equip na to na kita magmadawgon. Yes, na magmadawgon kita, mubarog ta. Kato si Apostol Paul, o wato niya gisawili. Unsa kay mahitabo niya? Gi-shake off niya, aron pa ang halas masugba. Unsa nahitabo sa halas? Namatay. Shake off those vipers and experience the joy of the Lord. Isawilik na ng mga vipers sa imong kinabuhi o ikaw maka-experience sa kalipay diha sa Ginoo. Sahay, dili man gud nato baliwalaon na nato. No. Walaan na. Isawilik na. Biyain na. Nganuman, kana nga viper ug imo nang pasagdahan nga magpilit-pilit nimo, mao na imo guba sa imong kinabuhi. Remember that. Mga Kristohanon, the vipers, mao na imo pilit sa itong kinabuhi. Ug dili na to na i-shake off, mo na imo guba sa imong kinabuhi. Mo na imo guba sa imong kinabuhi. So to say, mga young people, shake off. Mga young people, sad to say, mga Kristohanon karon mga young people nga wala diri. Makita nato nga worse na gyud kayo. Sila mo inipilit na noon. Imbes sila mo sawilik sa viper, sila mo inipilit sa viper. Proud pa kayo mo pakita nga nagpilit-pilit sa viper? No. Careful ta. Proud pa kayo ta, manipilit na ta sa viper, kitang miduol sa viper. Dapat, ang viper may nipilit ni Apostle Paul. Pero, ang mga young people right now, sila mo nipilit sa viper. Maigsoon ko ni Kristo hopuli. Ang Ginoo ta, makigistorya nila. Kung tinuod nga mga luwas, makigistorya yun ang Ginoo. Kaya nga naman, subok kay pangalandumon nga nagpilit-pilit sa viper. Ming pilit, di nakabulag sa viper. Nagsigi o sikit-sikit sa viper. Pagkalisod sa panahon. Muna siya maigsoon ko ni Kristo hopuli. Natay nakuha na mensahe. Natay challenge karon nga hapon nga ang viper day imong isawili. Viper of discouragement, viper of criticism, viper of low expectation. Maabot yun na sa imong kinabuhi and then shock off. Pwita, Ginoong Diyos, salamat Ginoo ning kahaponon, salamat sa imong mensahe. Pagangko ng Lord ang mga mensahe nimo makaabot sa among kasing-kasing.
Tugot Ginoo nga na-challenge mi karong hapuna, daligon mi Ginoo. Taliwala sa mga discouragement, taliwala sa mga persecution, criticism, low expectation sa gihapon nga kami Ginoo imong gipahinumduman nga kami di ay amo lang ni isawili, amo ni siyang dili ang baton, kung dili kami magpadayon yan kami mo Lord. Tabangin makatawag sa pagbarog. In Jesus' name I pray. Amen. Nanindog ka paliho, kuha na to mga tayo sa na-offering. Pray tayo, Father God,